Yo, what is up YouTube world? It's your boy Tiny Montana. Alam nyo namin, sino ang na-miss ng lahat? Okay. Anyway, ito ang pagbabalik ng the first and the original Pure Pinoy Hip Hop Podcast. Welcome sa Season 4 ng Rate My Bar, kung saan kukuha tayo ng 6 na tiga-4 na linya mula sa mga random rap artists at ipaparate natin to sa guest artist natin for today's episode. Mula 1 pen ang pinakamababa hanggang 5 pens ang pinakamataas, depende kung paano niya nagustuhan ng mga linya nyo. Kaya wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Miss ko yun ah. Kaya wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ang guest artist natin for today na makakasama natin sa kwentuhan at magre-rate ng mga linyang yan at ang sasargo sa unang episode ng Season 4. Isa sa mga magagaling na battle MC sa flip top at iba pang liga at isa sa mga most controversial dahil napakadaming issue nitong hayop na to. Isa sa mga malalapit ko ring na tropa sa eksena. Pare, binibigay ko sa inyo Lip Cram. Let's get it. Magandang hapon sa inyo lahat. Tayo naman tayo na si Montana. Boy tayo ni Montana. Boy tayo ni Montana. Yo, magandang gabi mga tol. Tayo ni Montana. Yo, what up? So, let's go. Let's do it. Salute. Yon, Lip Cram. Kamusta, tol? Yo. Safe lang. Ayun, buti napagbigyan mo ako kahit sobra. Ilang taon inabot to? Bago Parang collab ni no? Ni tag dito. Yung Speedam, parang 3 years inabot. 3 years inabot to. Kasi lagi kang wala. Tapos minsan, nasa abroad ako pag pwede ka. Pag uwi ko, hindi ka na naman pwede. Hindi, tsaka nakita ko kasi parang, focus ka sa podcast ngayon eh. Oo, hindi. Ngayon, doing good na yung Kada Kwento podcast. Binalikan ko na to para dito naman tayo magkalat ng greatness ulit. Anyway, bago tayo magsimula, Lip, papasalamatan ko lang muna yung mga sponsors natin. Syempre, na patuloy na nagmamahal sa Rate My Bar ever since. Quick shoutout, syempre, sa Crown Manila. Ito yung suot ko, Crown Manila. Shoutout sa'yo, Nico Manning. Shift Clothing, Master Garage, Walsy Coffee, Carboguete by Austrias, DRK Sportswear at Salute Lifestyle na makikita nyo sa www.salute-official.com. Ayun. Kamusta, Lip Cram? Safe lang. Anong... Ito, parang... Pagkakabala mo? Parang... Ngayon ko lang binalik yung Urban Cali. Ay, yun yung clothing mo, di ba? Oo. Nagkaroon ka ng store nun, di ba? May store ka pa nun dati? Oo, kasi dalawang beses inabot kasi ng pandemic yun eh. Kaya ang hirap umahon nun. Paano 2 beses inabot ng pandemic? Yung unang pandemic, yun. Tinamaan na yung namin, yung shop. Ano ba yung pangalawang pandemic? Di ba uli yun? Parang nag-lockdown uli. Nag-lockdown uli. Yung nilabasan namin yung shop, yung doon na kami nakapwesto sa highway na. Nag-lockdown na naman. Kaka-open lang oh. Di ba syempre mag-aabol ka sa kita, biglang lockdown syempre, na naman. nagbabayad ka ng bills tsaka ng upa, ganun. Oo. Diba? Kaya hindi siya naging consistent. Hirap din. Kaya nasip na rin. May tahian pa nga nun eh. Yung mga mananahi na nakuha nung ex ko, Sinong ex to? Sa mga hindi nakakaalam, si Lip Cram may kumpare ko. Inaanak ko yung anak niya. So, ayun, magkumpare kami. Mas madalas mo nakakausap yung lugi ako Tanginan to Grabe, nagkasabay pa nga kami nun isang beses abroad eh. Parang nakwento niya nga sa akin. Kasama niya yata sila Brown. Ha? Sila Brown ba kasama niya? Hindi ko alam. Yung pamangkin kasi noon, director nila nila Sika. Hindi ko alam. Pero yung inaanak ko nandun kasama niya. Nagkasabay kami sa galing yata silang Hong Kong tapos nag-side trip sa Macau. Nandun. Pero hindi kami nagkita. Oo. Anyway, Lip, simulan natin to sa pagtatanong kasi siguro marami ka nang nasampahan na ganitong bagay. Pero syempre, pare, Rate My Bar to di ba? Iba to So, iba yan
So tol, gusto ko sa kapakanan lang ng mga fans. Ako rin personally kasi matagal lang tayo magkakilala pero syempre gusto ko lang din mas makilala pa ng husto si Lipcram. Pare, paano ka ba nagsimula mapunta sa hip hop? Anong edad ka na natutunan puta may hip hop o paano ka naging hip hop? Kasi yung iba nagsimula emo eh. Gets mo? May mga ganun, no? Ikaw ba? Hindi, sa akin kasi parang ano na yun eh. Nasa kultura na ng lugar nyo eh. Since laking Malabon ako, yung mga tao doon, mga gangster, mga ganun, hip-hop, umorma, di ba? Kasi lahat ng taga sa amin, parang lumaki akong ganun, nakikita ko sila. Parang sila yung gusto kong tularan. Yung pormahan nila. Tapos hindi mo Pormahan pa lang to. Oo, pormahan nila, di ba? Siyempre, kahit ano nga yung mga ginagawa nila eh, parang ang astig sa paningin mo eh. Pero yung paglaon, putang ina, kakupalan pala yun, no? Pangit ang tingin sa'yo ng tao, mga ganun. Kaya yung hip-hop na yan, ano yan, parang dala na ng pagiging gangster mo. Pag naka-hip-hop ka, parang ang sama na ng tingin sa'yo. May gang ka na agad nun? O bago ka mag-gang? Hindi, ang dami ko kasing gang eh, dun sa amin. Sa Malabon. Oo, sa amin kasi, ang pinaka, talaga dun, OPG. Baling OPG yung last na sa amin. Binubuwag kami doon ng mga kuya. Tangina nyo, dalhin nyo na lang tong gang namin. Kasi nga sila yung mga nauna, parang ganun. Kaya doon na ako natuto sa mga pormahan nila. Related pa ako sa pormahan. Siyempre, rap. Mapapakinggan mo kung ano pinapakinggan nila. Inaarkila ko pa yung mga nila may kosa dati, yung mga CD. Diba sa lugar nyo, isa lang may CD. Hiraman lang. Pag bata ka, arkilain mo yun. Diba yung BCD na Rap Olympics yata yun. Basta sila, Triga. Naarkila ko pa yun sa mga kuya-kuya. Tapos, ayun na, talagang Andrew Iira na sumunod. So, na ako sa masasabi mong... Tenga ko pa lang yun. Tenga pa lang yun. Pero hindi pa siya totally na ginusto ko mag-rap. Kumbaga, pinapakinggan mo pa lang. So sino yung mga masasabi mong mga impluwensya mo na mga pinapakinggan dati? Sa sa music kasi talagang Andrew yung yung kinagisnan ko na eh. Yung Death Threat kasi parang parang bihira mo na mapakinggan eh. Pawala na unti-unti, parang ganun. Oo, parang ganun yung yung nangyari. Tapos nagkaroon na ng ang tagal pa bago dumating yung 187 Republican nun eh. Kaya Andrew yung yung halos nakamulatan mo talaga. Tapos although mahilig ako sa mga rap music, pero hindi pa yun yung ko eh. Hindi ko inisip na magiging rapper ako eh kasi basketball lover talaga ako, player ako sa amin. Talaga? Ayun yung pinagkakaabalahan ko talaga, basketball. Talagang laman ako ng court sa Malabon. Sabagay, yung height mo rin kasi, pang basketball din kasi, medyo ano height mo? 5'9" lang ako eh. Pero yung mo kasi, pag dito, yung build mo eh. Hindi sabagay kasi sa amin, paglabas mo ng bahay namin, court na yun eh. Kaya talagang nahilig ako sa basketball, tas nakikinig ng rap, ganun lang. Tapos sa gabi, gagangsta kayo. Tapos kinabukasan, may ilang ka, hindi ka makakadayo doon kasi napaaway kayo doon kagabi. OPG ka nitong time na to? Yung mga na namin yun. Sila na yan, di ba? Sila barangay. Pero ayun nga, lagi nila sinasabi sa akin yun. Tapos, parang nire-recruit ako ng OPG sa Caloocan. Sila OG Smiley, ayun, shoutout. Hindi ko nga lang, parang hindi ko na, sabi ko, parang ayoko na maggang eh. Kasi yung sa amin kasi nakakahiya, kaharap ko yung mga OPG doon. Sa amin kasi, hindi kami yung dumaan sa proseso, parang pinagpapalo na lang kami. Okay. Siguro nakukulitan na sa amin yung mga kuya-kuya. Pinagtripan lang kami. Simula ngayon, OPG na kayo. Ilang kami sa gang? 6. Ayun yung binitbit namin. Kasi kami makarap. 6 lang, para kayong banda lang Oo, utang ang kulit. Pero yung mga kasama ko doon talagang yung hindi kami nag-iiwanan pag may away kahit lagi kami magrabyado. Yung humawak sa amin noon, yung nag-OG sa amin noon, palaban din talaga. Pinaka-hit nyo doon. Oo, ganun yung nangyari. Siyempre, pinanghawakan namin. Ang tagal pa namin pumasok noon. Tagal pa namin nagpapasok ng iba. Tapos ang kulit pa, pag may papasok ay magpagulpe.
ang gagawin makikipagsuntukan siya sa isa sa member namin. Pag nanalo siya, pasok na siya. Pag nanalo siya, pasok siya. Sabi ko, tangina ang kulit ng yung kulit. Kung isipin mo nga siya, pero pero binitbit pa rin namin kahit na parang wala kaming kaalam-alam sa gang nun. Basta ang alam lang namin pag nakipag-away ka, maangas ka eh. So diba? Talagang masasabi mong impluwensya mo talaga, streets din talaga. Galing ka talagang kalsada. Tapos nahirapan lang akong bitbitin siya pag-uwi na ako ng bahay kasi yung lolo't lola ko, sila eh, parang maayos na mamamayan. Hindi, yung lolo ko lang medyo may ano rin talaga, parang tigas-tigas sa Bisaya naman, parang padrino ko dun. Pero syempre sa mga apo, ayaw naman nilang nakikitang ganun. Kaso yun na nga yung kinamulatan mo eh. Sa ganung lugar kasi pag hindi ka sumabay sa nila, maa-atchoy ka dun eh. Lagi naman ganun. Pag na-atchoy ka, maapi ka, makakarating sa lolo mo, yung lolo mo yung mapapaaway, parang ganun. Wala kang paglalagyan, kundi sumabay ka na lang. Sa probinsya, pare, yan eh, yung parang ubusang lahi sila dyan eh, no? Yung ganti-ganti sila dyan eh. Nakakatakot din sa isang banda na paparatingin ko pa sa lolo ko. Naiisip ko yung kalagayan ng lolo ko na matanda na lolo ko eh. Siguro, ganto ganyan, di na ako para magsumbong. Pero hindi mo naiisip na bata ka pa nun. Diba? Parang gusto mo lang lagi, lalaban ako. Ganun naman yung mga mindset ng bata eh, yung kapusukan. Pare, wala ka kasing iniisip na iba. Wala ka pang anak, wala kang pamilya. Wala kang anak. Wala pang ganun. Wala pa yung pag-aalala sa'yo ng magulang mo, hindi mo pa iisipin yun. Ang alam mo lang, mga tropa mo, kakasarin yan. Diba? Wag ganun. Pero doon mo rin makikita na minsan, hindi rin lahat sasabay talaga sa'yo eh. Oo. Ayun nga lang, yung mga nakasama ko talaga, mga siraulo rin talaga sila. Sumabay din talaga. Na ngayon, na parang minsan yung ganong mindset na pag magkakasama kayo, parang hindi na kayo tinatablan ng bala eh. Lahat ng gulo, papasukin nyo eh. Mismo. Hanggang sa marirealize mo na lang yun na, kalaunan na, putang ina, no? Pero tinubuan talaga ako ng takot, yung nung nagkaanak ako. Doon, ewan ko kung sa'yo ganun din ba? Ganun nangyari sa akin. Kaso nga lang, 'di ba nga hindi nga ganun din kagaganda yung yung naging relasyon ko sa mga yung mga anak ko nalalayo sa akin na minsan doon ka na, gusto mo na magbago, tapos may ganitong mangyayari. Yung dahilan na yon, yung rason na yon kung bakit kailangan mong magbago, mawawalay pa sa'yo, ayun yung nakakaano ng utak eh. Tapos mag-aasawa ka na naman, tapos gano'n na naman. Diba? Kaya parang patalon-talon ka sa eh. Pero choice mo pa rin naman yun bilang tao. Pero parang para sa akin, isa rin yun sa mga nagiging distractions mo pag pag gusto mo nang maging going straight ka na. Wala nang kung nung kabullshitan. Pero yung kasi yung hindi naiintindihan ng tao eh, minsan binabansag nila. Kagaya mo, 'di ba, binabansagan nga nilang babaero. Pero ang totoo ang totoo naman kasi. Hindi gano'n. Pinapaganda ko na nga putang ina mo eh. Sabi ko. Hindi alam, ang totoo naman kasi. Hindi, minsan kasi sinasabi na babaero, pero hindi nila nakikita na nagfe-fail kasi yung relasyon. So kaya lilipat ka. So akala nila pagka gano'n, puta, babaero yung tanga na yan. Gano'n. Hindi parang laging pag sa ganong sitwasyon kasalanan ng lalaki lagi, parang ganun. Diba? Nangyayari naman yun, hindi lang naman kagustuhan ng lalaki. Siyempre, yung actions na ayaw mo sa babae, hanggat di niya binabago, parang ginugusto niya rin na magkalayo kayo. Parang ganun, nasisira na kayo. Sabi mo na yung bagay na nakakasira sa inyo, tapos ayaw niyang baguhin yun. Diba? Di parang ginugusto mo na lang din na masira tayo. Ganun lang naman yun eh. Sa bagay. Hindi naman dapat titignan mo kung sino yung mali, babae o lalaki. Nasa inyo pa rin parehas. Huwag na tayo magsisihan dyan sa parte na yan at nangyayari talaga yung mga bagay-bagay na yan. So bumalik tayo ng konti dun sa pagiging rapper mo, tol. Ayun. So ito na. Putulin kita saglit. So nagkaroon ka ng gang, nakikinig ka ng mga Andrew E, mga local na rappers, di ba? So, eto na, papasok na tayo sa pagiging rapper mo.
Ayun. Paano ka na-introduce na maging rapper talaga? Nasabi ko na rin 'to sa mga pinag-guestan ko na podcast, eh. Sa sobrang kakulitan ko lang talaga kaya ako naging rapper. Kasi 'di ba siyempre, ayun na nga galing akong Malabon, tumawid kami pa Las Piñas kasi yung simula namatay yung lolo ko. Tapos dumami na yung napasok pa ako sa ibang gang. Malayo yun O magkalapit Oo. ba ang Malabon sa Las Piñas? Malayo rin, mga isang oras din yung Hindi, ibig ko sabihin, paano ka naman napadpad sa Las Piñas? Ayun na, yung napasok ako sa isang gang ta's namatay yung lolo ko. Ta's yung gang na yun, ay yung mga kaaway namin, sila yung dahilan kung ba't di na kami nakakalabas ng lugar namin. Kaya nakilala ko yung OG dun, kababata ko pala. Kinuha nila kami. Tapos yun, nagkaroon ng gulo dun. Sabay-sabay yun, ta's namatay yung lolo ko, nawalan na ang padrino. Siyempre, natakot na rin sila Ermat kasi yung Malabon, sobrang gulo dati nung Malabon, eh. Tapos ganun din nangyayari sa buhay ko. Lumipat sila ng Las Piñas. Wala akong kaalam-alam nun, nalilipat kami. Biglang sinabi na lang sa akin din, nung lumipat sila, stay muna ako doon, tapos tawid na ako ng Las Piñas. Doon ako nakisama, nagpakilala akong si Abba doon sa mga gangster doon. Pakinggan na yung kanta ko. Seryoso? Trippings ka lang ganon? Ganun ako kakulit. Tangina, gago pre, taga Malabon yan. Tangina, sabi ko, kanta ko yan, yung kanta ni Abo doon. Ako si Abo doon, batang Malabon na sundalo ng tundo. Kabisado ko yun. Kinakanta ko. Di naniniwala sila sa akin. Wala pang Facebook wala pang Facebook eh. Wala pa. Talagang lap trip talaga ako pag-uwi ako ng bahay. Parang pakiramdam mo yung mga taga sa amin. Mga paniwalang-paniwala. Ngayon, pinanghawakan nila yun na rapper ako. Okay. Nagkaroon ng tropa na parang magta-transfer, basta babae yung pinagawan sa akin ng kanta. Hindi ko alam paano ako magsusulat. Napasubo ka. Siyempre, ito rapper to, pinagmamalaki pa ako. Pre, gawa mo nga ng kanta yan. Ako rin sige. Sabi ko, gagawin ko rito? Anong kanta gagawin ko? Tapos hindi siya typical na na kunyari love story. May paghuhugutan ka. Ang kanta na gagawin ko tungkol sa estudyanteng magta-transfer. Yun yung topic. Oo, yung topic. Hindi ko ngayon alam gagawin ko. Ang ginawa ko na lang, nagsulat ako. Nagsulat pa rin ako. Nagulat ako, nara-rhyme ko siya eh. Tapos naman siya, pasok siya sa rhythm, sa mga palo-palo. Sabi ko, kaya ko pala magsulat. Di natuwa ako, nabuo ko siya. Tapos inano ko doon, dinala ko kinabukasan, tapos pine-perform ko sa kanila habang nagiinom kami. Doon na nagsimula yun. Tapos nakarating yun sa isang tropa na taga-ron, rapper din, naging kagrupo ko. Sinama nila kami sa Baluarte ng Cavite. First time ko yung mag-record. Okay. Tapos tuwan-tuwa ako nun. Tuwan-tuwa ako nun kasi pinapakinggan ko yung boses ko eh. Kasi, di ba? Tapos sabi mo, tangina, hindi ko pala kaboses si Aba dun. Sanggara. Gara. Sabi ko, tangina, gara ng boses ko dito. Parang itik. Tapos yun? Di ba nakapostiso ako? May butas ako sa dila. Pumapalo yung bilog. Tumutunog dun, Tangina, kulit. Tak. Gumaganon. Kada spit ko, yun. Sabi ko, ganun, parang naririnig ako. Ayun pala sa sa butas ko sa dila. So yung araw na yun, sinabi mo na parang rapper na ako, parang ganun. Oo, ayun na, sinabi ko sa sarili ko, rapper na ako. Pero, basketball lover pa rin ako. Hanggang yung era ko ng basketball, hindi naman natapos kaagad yung paglipat namin. Sa pa rin ako, Las Piñas, naglalaro pa rin ako. Bali doon ako kumukuha ng pang-record. Anong may ginamit ka bang rap name dati? Wala na, ito na talaga. As in Lipcram na talaga. Oo, kasi uso yung baliktarang salita doon sa Las Piñas. Mark Phil ka, di ba? Oo. Tapos ginawa ko na lang Lipcram, binaliktad ko na lang siya. Ever since talagang Lipcram. Na yan, parang hindi ko na siya pinalitan. Nagpapanyori ka lang. May mga crazy, mga Jungle Uno. Crazy one, no?
Murder Excalibur, wala mga ganun. wala akong naisip na Uso kasi uso dati sa mga gangster, pagka member ka ng gang, minsan pagka pumasok ka sa rap, yun na yung rap name mo kung ano yung parang pinaka gang name mo, street name mo di ba? Pinaka Ojo Loco, mga ganun. Ojo Loco. Loco 1-1. Utang ina, uno pa sa first. So bilang Lipcram noon, solo artist ka lang o nagkaroon ka ng rap group? Hindi, nagkaroon ako ng grupo. Ang dami namin, parang 13 yata kami. Ano yan? Tapos na yun, Streetodemic. Streetodemic, parang dancer kayo ang dami nga nagsasabi parang dancer, pero siya, grupo siya sa Cavite, sa Camellia, sa may Bacoor ba yun? Tapos yung kumpare ko, member nun, siya yung nag-lead sa amin dun sa Las Piñas. Magkakagrupo kami. Tapos, ayun, nagre-record kami doon sa BNC, Baluarte ng Cavite. Wala Sir Big. Tapos, ang nangyari pa noon, sa sobrang tuwa ako sabi ko, napapakinggan ko na yung sarili ko. Sobrang tuwa ako. Bumabiyaya ako doon mag-isa. Nagre-record ako 3 kanta. 150 isa, tapos pag wala kang chorus, 150 lang isa. Solo track lang talaga. Ako na rin nagko-chorus. Tapos may palagyan ko lang auto-tune. Kahit hindi pasok yung auto-tune, tunog robot, mga ganun. Ma-spit ko lang yung verse. Tapos natatandaan mo pa ba kung anong unang-unang mong kanta? Ano bang unang-unang kong kanta? Na-recorded. Pag-ibig ni Lipcram, puta. Seryoso? Love song, di ba? Pag-ibig ni Lipcram. Ang nag-title pa nun na lang yung tropa ko puta. Nag-iisip kami ng title. Tangina, para mga kanta ni OG1 yan Love letter sa loob ng box ng pita. Hindi kasi 3 yung solo ko Sabay-sabay ko yun in-record Pag-ibig ni Lipcram, ang puta. Tapos meron pa, may pangarap, may mga ganun. Tapos meron pang isa Nakalimutan ko na yung uli, basta 3 yun. 3 yung palyado yung chorus, ako nagko-chorus, tapos hindi pasok sa auto-tune, nagtunog robot Dati pa naman, pagka nagre-record, mga ganun lang yung presyo, kasama na mix and mastering doon. Hindi, ang hassle pa sa amin dati, re-record mo siya, bibigyan ka ng sample. Tapos pag tinubos mo yun, naka-CD na. Tutubusin mo pa yun, babalik ka pa doon. Ganun diba, sa inyo? Ganun pa yun sa amin. Kunin mo, naka-burn na siya. Parang ganun. Nasa CD siya, tapos papakuha mo pa yun sa pa-transfer sa MP3 mo. Convert pa yun Convert pa yun, mga ganun. Kaya parang ang hassle lang din kasi makakadalawang balik ka pa. Tapos yung pila, lakas ng BNC dati. May time na dumating kami 2:00 ng tanghali. Nakapag-record kami 3:00 ng madaling araw sa sobrang dami na nagre-record. Nakapila. Nakapila. Kasi dati, bihira ang may recording studio sa mga lugar. Halimbawa, dito sa Marikina ang may recording lang, 2. 2 home studio lang. Tapos, minsan sa isang lugar, 1 lang. Talagang dadayo ka pa talaga no? Oo, dadayuin mo pa yun. Sa amin kasi, mas nauna namin nakilala yung BNC kaysa sa Tunog ng Muntinlupa Sa Tunog ng Muntinlupa, ang dami dyan andiyan sila Boss One noon, sila Brando. Sila Jackpot, di ba? Jackpot, yan. Tapos sila Tag Prince. Ang dami pinagre-recordan dati diyan Ngayon nauna lang kami sa Cavite. Si Tag Prince, ito yung 3GS, di ba? Di, si yun Prince Rhyme. Prince Rhyme ba yung 3GS? Oo, Prince Rhyme pala yung 3GS. Ano yun? Para siyang dati, siya yung pinakamagaling para sa akin sa Tunog ng Muntinlupa dati. Kaya sila na Jackpot. Pero si Tag Prince talaga yung parang pinakamabangis pag napakinggan mo yung... Siya may maraming hit song dun. Bago pa si Archie. Bago pa sila nagkaroon sila ng dati, di ba? Parang nag-reunion concert na nakaraan, di ba? Parang ilang years ago yata, yung last year o 2 years ago. 187 din, di ba? Kasama rin yun si Floyd Banks at si Tag Prince. So paano ka na-introduce sa battle rap? Dahil kay Lil Jan yun pero bumabattle na ako nun. Kasi yung kagrupo ko, si Alas, may mga pa-battle na nun sa sa BNC.
Kunyari meeting, nakikipagtuon-to kami dun. Kalaban namin sila Gangland, yan, shoutout sa mga tropa, sila Waway. Nagba-battle-battle na kami dun. Yung kumpare ko kasi na yun, siya yung pinakamagaling na freestyler dun sa lugar namin. Okay. Ayun, rest in peace kay Paring Alas. Pero ano yun, pinaka-idol ko sa freestyle yun kasi nakita ko siya nakipagsagupa kay Smag eh. Sa labas lang ng Bull House. Sa Bull House, Tapos ilang taon yung lumipas bago sila nagkaharap sa sa Bahay Katay. Naglaban pa sila eh. Nakapagtapat pa sila ng talagang nasa liga eh. Yan, bago ka nag-flip top, yung mga ligang mo yun muna yung mga sinalihan mo? Mga battle na Minsan sa event lang, walang video. Sa Las Piñas, sa streets lang kami. Minsan kami na gumagawa ng Nag-tryouts ka Tapos ba? Nag-tryouts ako. Parang naging kasi ako ni Oyo eh. Parang semi-ghostwriter dati. Yeah. Kasi parang si Oyo lagi manghihingi sa'yo ng sulat. Diba? Ganun lagi yun. Wala pa ako sa flip top. Susulatan ko na binibigyan ko na ng sulat yun. Nasa flip top na siya nun? Parang naman yun. Parang natunugan niya kasi na sa Las Piñas kasi sa battle. Wala kasi yung talo doon. Sa battle rap. Tapos ayun, pinasok ako kinuha ko ni Oyo sa Parañaque Rebels. Nung ginawa lang akong taga-sulat, syempre ako naman tuwan-tuwa ako pag ini-spit niya talaga sa flip top, di ba? Tapos nagsisigawan yung tao. Sulat ko yun. Napaproud ka kasi sulat mo yun eh. Sulat ko yun eh, di ba? Parang doon lumakas yung kumpiyansa mo na kaya ko pala siguro mag-flip tops. Pag kalaunan makuha ko mga ganun. Hanggang sa nagkaroon na ng tryouts. Pasa pa ako nung kay Arik. Isang round na battle piece mo, tapos video, papakita mo pa yun, tapos isang kanta. Ganun pa yung dati. Sino ang mga kabatch mo, pare? Batch 2015 ako. Ako si Cripley, si Jonas, J. King, EJ Power, si Marshall, Lanceta, Invictus. Ayun yung mga kabatch namin eh. Paano ang process ng tryouts noong time mo? Siyempre, isa lang naman mananalo dyan, di ba? Pero bakit maraming nakapasok na hindi naman nanalo ng tryouts, nag-champion ng tryouts? Handpick na to ni Arik? Hindi, siguro yung top 16 na yon, possible na talagang makapasok sa buong liga yon. Pero syempre, pinaglalaban-laban pa kami. Meron pa kami freestyle. Freestyle battle. Yung pagkaano ng freestyle battle, nag-champion si Jonas. Okay. So kami mga naiwan, si Jonas at si J. King, dalawa sila, hati sila dun eh. Tapos yung mga naiwan, pinag-battle kami ng secret room. Parang ganun, parang lang siya. Parang kauna-unahang 1 minutes. Okay, ganun yung nangyari nun. Pinaglaban-laban kami. So, doon makikita ni Arik yung may mga potential talaga yung sa. Kasi parang ang may lang naman talaga na maglaban-laban nun, kami pa lang eh. So parang ewan ko kung experiment ni Arik yung, kasi dati sa Kala-M site, pag tapos ng freestyle, parang big stage na kagad yung kasunod nun eh. Sa amin pinag-battle pa kami, parang sinala pa kami ulit ni Arik eh. Siyempre, doon na nakita niya kung sino may potential. Di ba? So, anong standing mo ngayon? Ilan ba talo ko? Sa flip top lang, Sa flip top? Parang 28 ba? O 29? Ang dami mong battle. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam, basta nasa kasi huling talo ko kay Katana eh. Finals eh. Nag-text nga si Katana, kaka-PM lang ni Katana ngayon kaya tinignan ko yung cellphone ko. Ayun yung huling talo ko since excuse. Parang 2 years yata akong undefeated. Galing. Parang 2 years. Parang 9 nakasyam akong win streak. So talagang inano mo na siya pare na battle rap na talaga yung talagang sinabi mong pagpopokusan mo talaga. Kasi yung iba kagaya nung sila Price Tag, La Cris Delano, parang
mas pinili nila yung path ng music o yung ibang battle MC nag-music kagaya ni pero si Apex kagaya ni Apex bumabattle tsaka nagmu-music din eh. Pero ikaw talagang nag-focus ka na sa masasabi mong battle rap na talaga yung career na pinili mo. Oo, talagang inano ko na yun kasi parang una pa lang ang nakatanggap ako ng talent fee sa Flip Top. Parang doon ko na napabayaan yung pagba-basketball ko. Yung dating kinikita ko na 500 sa 7 laro. Tangina, sa Flip Top, 'di ba? Parang dito may exposure ka pa. Pero tangina pare, diba, 500 7 laro sa basketball. Oo, putang ganun ako maglaro dati. Putang nakakapito ko. Pinaka ano na 'yon. Pinakamarami na 'yon. Pero yung pinaka-konti 5. Ganung grind talaga sa kalsada. Talagang basagan ng katawan. Kaya parang nag-isip ako eh, syempre sobrang mahal ko yung basketball. Nagkaroon lang ako ng anxiety din nun. Parang nahirapan na rin ako mag-basketball kaya mas pinili ko na yung pagra-rap. Tapos iniisip ko na lang din na tangina, kahit lumakas ako sa basketball, iniisip ko hindi naman na mapupunta sa PBA. Di ba sa atin ang pinakamataas na liga yung PBA. Pero andito na ako sa ano eh, pinakamataas na liga ng battle rap. O sipin mo, lumakas ka nga, ano ba laro ko? Sentro. Ano height ko? 5'9". Pukong ina nga, baka kotongan lang ako ni Terence Romeo dun eh. Point guard. Sentro ka. Hindi mo, sa isip-isip ko nun, nga, parang pinapalakas ko na lang yung loob ko na, sige na, magpo-focus na ako dito. Kasi ang hirap i-balance nun pag sobrang addict ko kasi sa basketball. Sabi ko, pag pares ko silang inano, kaso nga lang, parang ang nakakasisi lang din bandang huli na dapat pala hindi ko totally binitawan yung sports na yun kasi nawalan ako ng exercise eh. Diba? Tapos ang trabaho natin sa pagrarap, lagi tayong nasa bar tapos manginginom pa ako. Puyat-puyat pa. Diba ngayon? Oo, puyat pa. Dati, syempre, pag nasa gig ka, minsan tiway lang yun eh. Malalasing ka lang, kinabukasan, basketball mo lang, tanggal yun eh. Kaso, yun nga, pinukusan ko talaga yung pagrarap. Bira na ako nakapag-basketball nun. Pero din naging ano ko. Pitik-pitik, mas focus lumalabas, naglalabas ka pa rin ng kanta? Oo, naglalabas naman ako, pero ano eh, hindi, ang dami kong tambak dito, nasa 20 nga yata ito, inan to. Parang iniisip ko lang din na yung magiging tugtugan ko sa music parang ma-overlook na lang to kasi hindi na siya ano eh, hindi na, iba na yung era ngayon, iba na yung tas yung edad mo pa na sobrang talagang nilaan mo na yung sarili mo sa battle rap. Pero susubukan ko pa rin naman maglabas ng music. Tsaka ito ano nga eh, Sige. Si Price nga, 'di ba? Kung hindi nabunot yung kontrabida, yun din iniisip ko, kung hindi nabunot yung kontrabida ni Price na kanta, tingin ko babattle pa yun si Price. Parang mahirapan siya umexit eh, no? Oo. Yung sabi ni Chris Delano sa akin, parang medyo sumpa rin daw yung pagiging battle MC kasi lalo pag battle rapper ka, doon na matatag ng tao na puta battle rapper. Okay, magaling. Sabihin natin pinakamagaling kang battle rapper kasi ikaw, aminado tayo, isa ka sa pinakamagagaling na battle MC sa Flip Top at sa kahit anong liga dito sa atin. Pero ang masasakripisyo doon, yung pagiging rapper mo as musikero, 'di ba? Mismo. Pag hindi mo siya na balance, mahirap talaga. Yun, pare. Mahirap yun. Ano siya, parang manghihinayang ka na lang sa ano eh. Kunyari, yung music mo, ayun nga, tulad no na naglalabas ka ng music pero hindi tinatangkilik. 'Di ba? Parang isipin mo, yung effort naman na ginagawa ko sa battle, parehas lang din sila halos eh. 'Di ba? Mas madali nga lang yung sa music. Pero mas may makikinig sa'yo sa battle kaysa sa music. Totoo. Isipin mo yun, 'di ba? Parang manghihina, papagod lang ako dyan, hindi na mapapakinggan kanta ko. May mga ganung moment na ano eh. Tapos minsan magsisisi ka na, dapat pala sinasabayan ko ng music. Pero ang hirap na nun. Lalo kung markado kang talagang na battle rapper ka. Kung markado kang battle rapper, no? Dapat talaga. Kaso ang ano lang din nun, mahirap na rin yung pag, ano ka na eh, parang ako,
Tangina, bumabattle nga ako sa isang buwan, may 4 na battle ako eh. Mga ganung bagay, yung sobrang binaliw mo yung sarili mo sa battle rap. Ang hirap na nun kung magsisingit ka pa ng kanta. Sa bagay rin, totoo rin. Totoo. Kumbaga, yung utak mo nakafocus na sa... Kaya tignan mo, pagka yung mga battle MC natin na putok din na battle MC tapos sumasabog din yung mga kantang sinusulat na kagaya nila Looney, nila Apex, makikita mo na bihira lang din silang bumatil eh. No? Bihira sila bumatil eh. Oo. Hindi katulad namin, sobrang babad kami sa battle. Tingnan mo si Sight, magaganda music ni Sight, nakapagpayabong pa siya ng mga ilang kanta, nakapagpahit pa siya. Hindi na naman naging consistent. Ando doon na yung ano eh. Ando doon na yung parang itutuloy niya na lang. Kasi hindi niya rin kayang pagsabayin siguro yung ano, bukod kasi sa pagiging battle MC, may mga personal agenda ka pa eh. Diba? May mga obligasyon ka pa na hindi mo alam kung paano mo pagkakasya yung oras mo. Diba? Hirap din, hirap din ang ginagawa nyo. Kahit ikaw eh, diba? Ikaw hindi ka bumabattle pero lahat ba ng ginagawa mo mapagkakasya mo yan sa isang araw? Kulang. Tignan mo nga, di ba, binitawan mo muna yung Rate My Bar kasi mas kailangan na ito ng atensyon na itong isa. Diba? Parang ganun lang din siya sa music tsaka sa battle rap. Parang si Omar Baliw, umalis sa battle, umalis sa music, nag-focus sa negosyo. Nung okay na, tsaka bumalik. Di ba? Bumalik ulit. Oo. Talagang ganun lang napakahirap talaga mag-balance eh. Sakripisyo lang siya na ang kailangan mo. Kasi yung talent, parang given na yun eh. As a rapper kasi yung tagal mo na rin eh. Pero kailangan talaga may isasakripisyo eh. Pero napaka-solid nung kung may isasabay mo talaga. Parang mapagsasabay mo siya. Robot ka nun pare, robot. Pero ano naman, may iba parang... Doable naman siya, doable naman. Kaso, tangina. Kasi yung pagtapos ng battle, iniisip mo pahinga eh. Diba? Mga ganong bagay tapos magsusulat ka uli. Parang iba, parang araw-araw rapper ka, parang ganun. Parang hindi rin siya healthy. Bagay. Battle nga lang, butang diba? Babaliw ka na eh. Balikan natin ng konti yung battle, tol. Sino ang first battle mo? Officially sa Big League. Flip Top? Tanda mo si pa? Doc Pau, ang unang-unang battle. Ano yun? Day 3 ng Ahon. Ano yun? Nag-ibang bansa na rin yun. Tingnan mo, binitawan din yung battle rap. Nag-focus siya sa sa career niya. Sa profession niya. Anong gusto niyang gawin sa buhay. Kasi may chance silang may chance siyang makapag-abroad. May opportunity silang ganun. Hindi lahat wala. Meron eh. Hindi kami yung mga battle MC na putang na pag ito nawala sa atin, putang na si Forma na ang kailangan mo. Totoo rin. Kasi hindi naman pantay-pantay ang oportunidad ng mga tao eh. So, diba? Totoo. Si GL nga successful sa battle saka nag-Canada eh. Alam mo nasa Canada yun eh. Wala na ba si GL dito? Wala, alam ko nasa Canada. Kaya pala sabi niya, parang last battle ko na to, parang ganun, no? Kaka-Canada na siya. Which is nakakatawa, di ba? Pero tignan mo si EJ Power. Nag-abroad din naman siya, pero gets mo, bumabalik pa rin talaga siya para bumatel. Kasi parang, yun yung sinasabi natin, nababalansi rin, no? Kaya rin talaga. Hindi, pero naglaan muna siya ng ilang taon din. Parang ilang taon din siya nawala eh. Okay. Diba? Parang inaano niya muna yon, parang kailangan kong maging stable muna tong na to bago na ako. Kumbaga, kailangan hinug na ako rito. Kunyari sa trabaho, kailangan regular na ako. Bago ko makagagawa ng kung ano-anong bagay, kung ano yung may sasabay ko rito. Kumbaga, maging pasaway ka man o kaya magkaroon ka ng pagkukulang, hindi ka nila basta-basta tatanggalin o kasi regular ka na eh. Tama diba? Rin. May mga ganun. Saka mo siya sasabayan pag nakikita mong may progreso na talaga. Sino yung yung most recent battle mo, Lip? Yung sa Flip Top, si Katana. Si Katana. Si Katana talaga. Pero itong mga hindi pa uploaded, may battle pa ako sa Motus kay Chula 1R.
tsaka kay Invictus, ayun pa yung mga hindi lumalabas. Meron akong sa ano to? Sa Accents? Sa Accents. May nakita akong battle mo na parang sa Motos kaya ata lumaban. Hindi ko alam kung sino yung kalaban mo, pero parang sinasabi mo doon na parang ginagawa ko to para kay M-Site ng libre, parang ganon na parang Yung kay ano yun, Supremo na parang ang thought nun parang parang ngayon nakalaban mo na yung idol mo, parang 70% pa lang yata yung binibigay, pero kung gusto mo akong makalaban ng buo sa flip top, parang ganon, parang sinasabi mo sa ganon. flip top tayo mag-toss, parang buti mo ganon mabattle ka pa sa mga ligang maliliit, tol. Sa akin kasi sa akin yung pag-idolize mo sa isang tao, parang ano yun kunyari masakit sa'yo bilang MC yung kunyari may idol ka na gusto mong tularan, tapos parang may chance naman kayong magkadaupang pala, tapos hindi ka pinansin. Di ba masakit yun masakit sa'yo yun para sa akin, kung sinasabi mo idol mo ako, sana balang araw makalabang kita. Di ba, ba't hindi ko ibigay sa'yo yun? Kasi na-ignore na rin ako dati. Diba, parang natapakan yung ego mo. Hindi naman sinasabi na kailangan lahat makasalamuha mo. Pero abot kamay mo na yung parang may ina-idol ka na. Okay, kahit nga hindi mo idol idol tawag mo, respeto mo sa kanya bilang nauna. Diba, parang makakaramdam ka ng pangmamaliit. Sa kanya, pinakita ko sa kanya, sige, battle tayo. Diba? Dalawa pa yun dalawa sila, si Calix tsaka si Supremo nun. Sabi ko, diba, naglaban na kayo, sino nanalo sa inyo? Nanalo yung Supremo. Sabi niya, ayaw mo nga ni Alex, tayo na lang Kuya Lip. Sabi niya, idol niya rin ako Hindi, ganito na lang, toss coin kayo, sino kakalabanin ko. Ayun, nag-toss coin sila. Di kami naglaban ni Supremo. Diba? Papakita ko sa'yo na, hinarap mo ako bilang idol, papakita ko sa'yo kung bakit mo ako iniidolo sa laban. Ayun din binigay ko sa kanya. Hindi, tsaka nakakatuwa dun, pare. Hindi ka nang i-snub ng mga maliliit na liga. Kumbaga, tinitignan mo pa rin yung kung saan ka nang galing, ganun. Mas nakakatuwa ngayon, nakakita ka ng mga ganong mga ganong battle MC na mga bagong competitor diba? Yung mga mas competitive pa sa'yo yun ngayon kasi sila yung mga gutom. Para hindi ka rin maligaw sa sa bagong meta, sa bagong pare. Ang daming magaling ngayon, no? Ang dami. Kasi sa akin kasi parang makikita mo yung aggression nito, putang inang lakas nito. Parang gusto mo ring maramdaman yun, di ba? Kumbaga, ako kasi hindi ako nagsisettle lang sa sa kung ano yung lakas mo ngayon. Para sa akin lahat yun, hindi pa yun enough, hindi pa yun yung ceiling ng lahat Kumbaga nag-e-explore pa rin ako ng kala siguro nila, tanga na si Kuya Lip, gamay na yung style nila, pero meron pa akong gustong tuklasin. Diba, na hindi naman kasi lahat ng ng makakalaban mo sa flip top kapareho ng amateur na yung gutom, yung gigil. Diba? Iba yung nila ibang-iba yun. Pag yung gusto kang talunin para makuha nila yung medal na meron ka, syempre mapupunta sa kanila yun Yung eager nila na kunin yun, dapat doon ka maging handa. Diba? Tangina mo alam ko gagawin mo lahat. Pero hindi ko ibibigay sa'yo. So, diba? Kung sila nakuha yung technically parang since idol ka nila, dream battle nila yon na makalaban ka. Ikaw, tol, pag tinanong ka, sino ang dream battle mo? Ako, pangarap ko makaka-battle talaga. Si Batas tsaka si Tipsy D. Si Sak. Pero naglaban na kami ni Sak. Kaso nga lang, ganun na yung kalagayan ni Sak nun Hindi na talaga naghahanda. Isa sa dream battle ko na nasayang. Parang ganun. Kumbaga, nakamit mo na pero hindi preparadong Sak, parang ganun. Oo. Sabi ko, tanga na, ito. Pero yung ginawa kong pyesa nun, sabi ko, maghanda ka o hindi, may kalalagyan ka talaga sa gagawin ko sa'yo. Parang ganun ko siya pinaghandaan. Panalo ka nun, di ba? So anong pakiramdam na natalo mo yung dream battle, yung dream battle MC na gusto mong makalaban pero hindi ka pinaghandaan?
Wala, parang kung maaari nga lang tanggalin sa ano 'yun, sa standing mo, 'di ba? Parang hindi ano, parang putang-ina na 'to, palamuti. Parang wala siyang value, 'no? Palamuti ang puta. Tangina, madadagdagan ka ng ano, ng panalo ta's hindi siya masyadong preparado, 'di ba? Kaya pero hindi naman ako perpektong battle MC, may mga bagay din naman na talagang magkakaganyan, yung minsan nga kahit preparado ka, minsan may ano, may mangyayari't mangyayari na Rate My Bar would like to thank the following sponsors: Crown Manila, Shift Clothing, Master Garage, DRK Sportswear Caloocan, Walsy Coffee, ang El Paborito na coffee shop in Marikina, Carbogetti by Austrias, Obando. If you can choose between carbonara and spaghetti, there's Carbogetti by Austrias. ano, preparado ka pero yung siguro yung utak mo hindi mo na kondisyon na maayos. Ay gano'n, kalaban mo kasi diyan puyat, 'di ba? At saka mga personal shit na pinagdadaanan ng isang tao. Shit, ang daming gano'n na tangina nakakapanghinayang man, pero ayun nga lang, siyempre dream match mo, putang ina Sayang, kumbaga sayang lang. Nakita mo si kumbaga nakalaban mo si kunyari nakalaban mo si Michael Jordan, no? Ito na, team nila Jordan, tapos hindi naglaro. Parang nagsapatos ka na, no? Ang malapit, wala siyang injury, hindi lang siya naglaro. Kung nga nakaka-visit, di ba? Parang kinanong na ito. Nakasapatos, nag-warm up, nakita mo, tapos wala sa first five. Putangina nun, ba't wala yun? Bakit? Kasi kakadalasan na pag tinanong mo mga battle MC, isa sa dream match talaga nila or dream na battle nila, si Looney. Bakit hindi si Looney ang medyo hindi papunta na tayo sa exciting part, Lip? Hindi kasi si Luns, ano siya parang kung titignan ko siya, malabo naman talaga kami magharap. Bakit malabo? Bakit malabo? Hindi, sa estado namin, parang hindi naman ako papatulan nun Sa totoo lang Diba? Bakit mo naman nasabing hindi? Curious lang ako tanong lang to Bakit? Hindi, sa akin kasi nakikita ko, gaya nga ng sinabi niya. Di ba yung may sinabi siya na kung ano yung mga ligang magano sa akin, parang magtatabla-tabla tayo kung sino tatanggap sa aking liga. Di ba, may ganun. Kumbaga, parang pag naglaban kasi kami, parang ako lang makikinabang nun Tapos, kung mangyari man yun, alam mo na tatakbo sa utak ni Looney, parang siya pa rin yung natalo. Kasi kumbaga bumaba siya sa level ko para patulan ako. Parang ganun yung tatakbo dun Hindi siya, para sa akin kung titignan ko siya, hindi na siya yung dream match mo na na super idol, makalaban mo. Hindi na siya dun maglalaro kasi parang ang mangyayaring laban namin kung sakali man, parang personalan na yun May na siya, may beef dun may bad blood na dun Yung mga naging issue dati. Sige, pag-usapan natin ng kapiraso yung issue na yan. Parang 2 years ago hanggang last year, o baka more than pa, 3 years, no? 2-3 years ago, nangyari yung mga shit mo sa buhay. Sobrang kumbaga sa sobrang pakawala mo nung mga panahon na yun, pare, di ba? Ang daming nangyari, ang daming issue. Ang daming nangyari nun, puta. Pag-usapan natin ng kapiraso yung sunugan sa Kumu, pare. Kung ayos lang sa'yo. Safe naman sa akin. Ako naman kasi, hindi naman ako natatakot magsalita basta yung sinasabi ko totoo Lagi ko naman inaano yun, nagsasalita ako, hindi para i-defend yung sarili ko. Sinasabi ko yung totoo. Ayun lang yun. Ganyan lang naman ako lagi. Kasi, ang pinakamahirap na na gawin sa sarili mo, yung dayain mo yung sarili mo yung magmalinis ka di ba? Totoo. Ayun lang naman sa akin, laging yung totoo lang. Kasi pagka ordinaryong listener, Lip, ordinaryong wala sa circle ng hip-hop o kung meron kung nasa loob man din ng hip-hop pero hindi rin talaga alam kung ano nangyayari. Ang titignan sa'yo, ang kupal lang nung ginawa mo sa sunugan sa Kumu. Diba? Pero ano ba talaga yung nangyari? Bakit umabot sa ganung bagay?
Hindi kasi yung unang ano namin, laban ko kay Saki ba yun? Oo, yung kay Saki. Ano lang naman yun, ang inano ko sa kanila, parang pagtapos ng battle, kasi nung natalo sa M-Site kay Looney, tumawag yun si Looney, tumawag yun si Loons kay M-Site, parang nagpapaliwanag sa judging. Mhm. Tapos parang siyempre kami, nagkakaroon kami ng kutob na, "Tangina, para tayong ano rito, gagawin tayong stepping stone dito, parang Okey, gan'to." okey. Ayun na yung naano sa'min. Kaya sabi ko, "Sige, 'pag umabot sa'kin si Saki, ganito, ganyan." Tapos yung eto na, laban na, battle na. May mga ano lang din ako na, may mga napansin lang din ako na parang hindi naman tama yung nangyari, yung sa parang may sa reaction may bias, mga gano'n. Mhm. Ta's ano, parang nakikiramdam ako, kasi sa una pa lang, bawal kami magsama ng kahit na sino, kahit kagrupo, wala kaming guest list. Oh. Iilan lang kami dun, kumbaga battle MC, yung mga ba-battle, ta's sila Looney na 'yan. Nagtaka ako una, sabi ko, "Ba't nakapasok si Lux? Kaninong guest list 'to?" Kami nga hindi kami puwede kami may battle, bawal kami magdala, magsama. Kahit Mhm, si Poison hindi ko naisama nun, mhm. kasi bawal. Andudun si Lux na alam naman namin nung panahon na yun, parang patay na patay kay Saki. Tapos andudun pa si Haring Manggi sa loob. Oo, oo, nakita ko 'yan. Si Haring Manggi, 'di ba, minamak ko nga siya sa ano, para kaming parang hindi kami goods. Oo, oo. Dun ako nagtataka, sabi ko, "Tangina, yung mga ano, yung mga parang yung nangyayari parang yung wala kaming karapatan magsama." 'Di ba, parang kahit nga hindi sila mag-ingay, may kasama kami dun, o kaya suporta lang, Tapos andudun yung mga ano, yung isa pabor kay Saki, yung isa kay Haring Manggi, 'di ba? Ta's nag-battle kami, ayun yung in-announce na natalo ko, safe naman, lumapit lang sa'kin si Apex tsaka si Looney. Parang ano, "G, sana solid pa rin yung G, ganito, ganyan. Baka naman mag-ano ka, parang defensive yung dating nila. Okey, okey. Para akong ginagawang bata, para akong hinimos-himos sa likod. Mm. Sabi ni Looney sa'kin, "Dip, baka i-M-Site mo na rin ako, Parang 'di ba nga parang nagtalo sila ni M-Site sa ano, sa judging." Sabi Okey. ko sabi ko, "Safe naman, hindi ko pa kasi nakikita hindi ko pa kasi napapanood yung battle." Parang gano'n, parang panoorin ko na muna. Ta's parang pagtapos kasi ng event nag-a-upload na sila, Ta's parang hindi pa sila nag-a-upload. Siyempre ayun na, mga buyo-buyo na, 'di ba, mga post, "Tangina, relief from yun." 'Di ba, parang mga gano'n na. Ta's nag-aaway-away na sa GC, tangina, yung alam mo mga maririnig mo na, "Tangina, ikaw panalo dun, pre." Pero gusto ko pang mapanood yung video. May lumabas na pirata, ayun yung pinanood ko. Mhm, Pero tinignan ko naman siya ng patas, sabi ko, akin nga 'tong mhm, laban. mhm. Ta's ayun yung shinare ko, kasi ayaw pa nila maglabas ng video. Ayun shinare ko, ta's dun na yun nagsimula. Oo, tapos ano, Inunahan mo sila, parang gano'n? oo, hindi, pirata yun, Mm, Ayun yung okey. shinare ko, ayaw nila maglabas ng video, Mhm, mhm. Ayun, parang ano, tangina, parang nag-post kaagad si Idol nun. Parang ano, para sa respeto nagbabastusan sila. Siyempre Tapos nagalit. oo, tas si Apex naman, china-chat na ako. Parang nag-post lang din ako nun, sabi ko, "Yung nangyari na 'to, gasolina sa'kin yun." Parang minasama na ni Apex, Mhm. "G, wag kang mag-self-destruct kasi yung isa nag-iisip dun kasi ganito daw, nag-o-overthink yung isa na baka siya yung ano, ginaganto-ganto mo." Tapos sabi niya sa'kin, Si Looney pinapatamaan ko 'to, daw si sa Looney. Si Looney nag-o-overthink parang daw, gano'n. gano'n? Tas sabi ko, Okey. "Pex, yung post ko na yan ano yan, in general yan, wala Mhm. naman akong tinutukoy." 'Di ba, parang, "Hindi, yung pre, yung gasolina, apoy-apoy," mga gano'n. Parang, Ah, ano nila, binigyan na ng kahulugan. Sabi ko, "Wala namang masama dun," hanggang sa pero yung totoo, subliminal ginamit mo talaga yung gasolina para hindi, kasi yun talaga ulol. yung ano, hindi yung term 'di ba lagi ng ano, lagi Oo, namang oo, laging pero term yun, alam mo may kanta siya na gano'n, 'di ba? Kanta niya 'yun, 'di Ang ba? alam ko kanta niya Biyahe. Pero parang may Biyahe gasolinang ba mga yun? Oh. lyrics yata do'n. Yung chorus, "Wala ng Oh, gasolina, kaya nga. So, bukas hindi mo pa intensyon ang talaga gulong." 'yan? Pakyu, Hindi ko hindi? sa intensyon. Oo nga, hindi nga, hindi ko promise.
Parang ano lang siya, parang ginawa ko lang siyang motivation para sa Okay, okay. susunod na comeback ko na pag-aahon ko sa pagkatalo, parang gano'n lang siya. Minasa manifest 'yun. Tapos sabi ko sa kanya, "O sige gusto mo ano, G," sabi ko, "gaano ba kalakas yung ano, yung puntos sa inyo ng rhyme?" Parang Hmm, gano'n ko siya tinanong. "Wait G, mamaya tawag ako sa'yo." Yun na, do'n na kami nag-usap sa tawag na Apex. Tawag kami ta's para kaming ano, pinaglalaban niya yung multi. mhm, Pinaglalaban ko bars tsaka ano, yung mhm, mhm. punto. Oo, Sabi ko, "Paano ba mai-score yung multi?" Kasi 'pag nag-multi ka ng walang punto, wala namang score yun. oo. Kasi 'pag nag-bars ka ng hindi naka-multi, putang ina pupukol pa rin yun, eh, i-score pa rin yun, eh. Mhm, 'Di ba 'pag may punto ka na ano kahit hindi yan naka-multi, 'di ba? Kahit hindi mo lagyan ng multi yan 'pag naka-bars yan, pupuntos yan, eh. Parang gano'n kami nag-ano, "Hindi naman sa lahat G dapat bars lang." 'Di rin naman dapat laging multi lang. oo. Parang gano'n yun, ayun yung pinagtatalunan namin. Tas hanggang sa napadpad na yun sa ano, Sa "G inyong baka dalawa? naman 'pag ano" oo, sabi, "G baka naman pagdating sa ano, sa semis ko G, ganito ganyan." Sabi ko, "Ano ba gusto mo Pex? Hindi naman kami magja-judge dun, eh." So, kahit ako tatanggi ako na mag-judge dun kasi 'pag ano, kung ano mang kalabasan ng laban niyo, baka ako masisi. Mhm, Hindi ako magja-judge dun, ano ba gusto mo? Gusto mo hindi na lang ako pumunta? "Di G, hindi naman sa gano'n, gano'n ganyan, baka lang daw madamay yung semis niya." Oh, so yun, nangyari yung semis, hindi naman kami judge. Biglang ano, nanonood kami, ayun, parang ang hirap kasi mas nahirapan nga kami mag-react kay Goryo, eh. Kasi parang kada react namin napapatingin si Apex na, "Tangina ba't kayo nagre-react?" Parang gano'n nangyayari, wala kaming kalayaan, parang gano'n. okey. Parang gano'n, eh, 'di ba? Kasi putang ina, naisip ko, tangina nga 'pag nagre-react tayo tumitingin si Apex, ano 'to? Bawal tayong mag-react kung malakas naman yung linya ni Goryo o kaya nakakatawa, Mhm. 'di ba? Kasi napapatingin siya, eh, parang 'pag nag-iiyawan kami. So, parang gusto niya, parang sinasabi niya, "Sabi ko na nga ba pinagtutulungan niyo ako, eh." Parang gano'n kaagad, eh. Parang ba't kayo nagre-react Ganyan, sa kalaban ko, parang gano'n? oo, parang gano'n. Pero kung susumahin mo yung battle, lamang siya sa reaction talaga kasi ang haba ng rounds niya, eh. Tapos ayun, yung natalo siya, okey naman, eh, okey-okey pa, eh. Umakyat siya, kumuha ng talent fee, ta's pagbaba, umapir pa sa'min, sabi niya, "G, bounce na ako G." "Uy G, sige, ingat." Maya-maya pagtingin namin may post na pala si Pex, parang iba na yung vibe sa barracks. Gano'n na yun, dun na nagsimula yun na parang, "Putang ina nito, sinisisi niya 3GS," parang gano'n. Dun na kami nagsimula ni Pex. Do'n na kayo nagkagiri-girian online? Oo, Hmm. Tapos dun na nangyari lahat yun. umabot na sa punto ng hamunan 'to, 'di ba, na mag-battle kayo? Oo, parang gano'n. Hindi, nagkaayos kami ni Luns after ng finals ko Ito kay yung unang bati niyo? oo. Pero sa'kin kasi, nakikita ko kasi kay Luns na hindi hindi ano, eh, parang hindi yun sincere, eh. Mhm. Yung ano na yun, eh, yung pakikipag-ayos na yun, eh. Hindi naman kami nakapag-usap talaga. Bigla niya na lang akong kinontak niya ako, "Lip, battle ka ganito ganyan. Sino ba gusto mong kalaban?" Alam ko na saan papunta yun, eh. Oo. Gano'n, sabi ko, "Gusto ko dol yung ano, eh, yung sasagad natin sa buto, sa tatago sa bungo yung pag-iisip ko, sak maestro bigay mo sa'kin." Oo. Sige balikan kita." Tapos biglang ano, tawag uli. Hindi, sa chat ko sinabi yun na sak maestro, eh. Tapos sabi ko sa kanya, sabi biglang tawag, "Tingin mo, ayaw mo ba ano, dalawa na lang kayo ni Apex." Siya nag-set nun ng Librem Hmm. versus Apex na taliwas naman yun sa sinasabi niya sa social media na ako lumapit para bumatel. Hindi nangyari yun. Hindi nangyari na ako lumapit. Siya nag-set? Nagbigay na ako ng oo, naglabas na ako ng resibo dun sa convo namin, mga tawag niya, 'di ba? Pero hindi naman papaniwalaan yun, eh, kasi siyempre tangina ano sila, eh, kumbaga pan ka ni Looney. Pero sa'kin yung totoong nilalabas ko. Tapos yun, parang dun na nagkabalik-baliktad lahat na parang ako yung lumapit, ako yung parang nanghingi pa daw ako ng battle, tapos gaganunin ko yung event. Sa isip-isip ko, hindi naman ako lumapit sa'yo, eh. So
pinalagan mo yon tapos naset Pinalagan yung ko yun. battle. Oo, naset yung battle. Na-downan ka ng TF. Yun, legit yun. Nakapagbigay talaga ng pera. Parang ang gusto niya i-down, ano yun eh, parang hiningian ko siya ng 70K. Ang na-deal lang namin 50. Gusto niya na mag-down ng 25,000. Sabi ko nga kahit kalahati lang kasi sabi ko, kailangan ko lang naman ngayon yung pambayad ng bills eh. Pero parang sinabi ko na sige, punuin mo na, kunin ko na yung kalahati. So yun, na-down sa akin yung kalahati. Nagkaroon ako ng problema dito sa Malabon. Parang first time ko masangkot sa nun, yung parang yung death threat ka. Yeah. Nasangkot ako sa ganun na dinulog ko naman sa kanila parang 1 week ba yun bago yung laban o 8 days, 9 days. Basta hindi niya ako kinakausap kasi. Ang kausap ko si Georgie Porgy. Tapos ang request ko lang naman sa kanila, parang parang nakarating sa akin, siya may mga kapit na pulis, mga ganun. Ayun yung nakarating sa akin. Ang request ko lang naman sa kanila, kung sakali may malalabasan ba ako, o syempre paranoid ako nun, kakaiwalay lang namin nung ex ko eh. Diba? Tapos mag-isa ako sa bahay, tapos putang ina yan, hindi ko kilala yung nagbabanta sa akin. Okay. Ako madali mo ko hanapin eh. Diba? Tapos uso pa yung mga yung mga nandudukot na ban, yung mga ganon. Yeah. Diba? Tangina, magpanggap lang na pulis yun. Parang ganun. Hindi ko siya malabas dati kasi fresh pa eh. Fresh pa yung issue. Hindi ko pa pwedeng ilabas yun kasi nga ang daming nang baba sa akin eh. Pag nilabas ko yung issue na yun, tangina, lalo ko mapaparanoid. Kasi maraming magpapanggap yun para tarantaduhin lang ako eh. Diba? Lalo kang malilito, lalo kang mabaliw ka pa sa kakaisip. Kaya ganun yung nangyari. Kaya sabi ko sa kanila, may kahit nga lang, pang safety lang, yung may lalabasan ako. Parang gusto ko lang naman yung makaka-exit kagad ako. Oo, safe ako, makaka-exit kagad ako pagtapos ng battle. Labas na kami dyan, parang labas na kami dyan, ganito, ganyan. Yun lang naman hinihingi ko eh. Kay Georgie. Basta kami nakapag-down na. Yun ang sinagot sa'yo, parang hindi nila kayang i-assure yung security mo. Oo, parang bahala ka sa buhay mo, putang ina mo. Paglasing ka kasi kung saan ka nagpupunta eh. Parang ganun yung gusto nilang iparating sa akin. Labas na kami dyan. Shit mo yan eh. Sa akin, yun lang naman hinihingi ko. Ganun ba? Putang ina mo, nakupalan ako. Bahala kayo dyan. Nung after battle, nagbar lang ako eh. Pagka yung battle namin, nagbar lang ako. Doon ako, nag-inom ako. Sinasabi nila na may gig ako. Wala akong gig nun. Nakachinelas ako nun eh, sa GT. Okay. Nag-inom lang ako nun. Yun yung nangyari nun. Tapos parang... Binalik mo yung pera, di ba? Pagka-post nila sa akin, kinabukasan, pinahiram ako nung ex ko, binayaran ko sila. Tapos hindi na nila pinost na binayaran ko. Kaya alam ko na yung intention ng pagpo-post nila. Parang ang dating tinakbo mo yung pera. Oo, 'di ba? Parang ganun yung sabi ko, na yun eh, parang intention na nila yun eh. 'Di ba? Tapos nagbenta ako ng sulat kay Toyo. Tapos nung nalaman ko, nagbenta sa Apex. Narinig mo naman sa mga linya ng Apex. Yung dinidemand kong TF, angulo niya. Di ba? Parang inaangulo niya. Tumingi pa ng 70K. Pag 50 lang. Sipin mo, organizer ka. May shit kami na Apex, tropa mo sa Apex. Hindi ka neutral. Kinukwento mo kay Apex yung ko eh. Kunyari, pag-uusap natin, kunyari, organizer ka. Wala dapat makakaalam ng talent yung hinihingi ko. Personal yun, kumbaga parang ganun sa'yo. Diba? Parang yun eh. Sa lahat naman eh, diba? Sa mga MC nga eh. Wala namang maglalabas nun na na ito, hinihingi ako ng gano'n. Okay, talent. Diba? Pero yung mic, natapakan mo na naman yung cord. Ayun. Ayun yung inisip ko na, tang ina talagang siniset up nila ako sa sunugan. Kasi
ano may angulo si Apex na personal na pinag-usapan namin ni Looney. Kasi siya yung organizer eh. Okay. 'Di ba? Ayun lang yung pumasok sa isip ko na talagang gusto niyo akong gisahin diyan. So may ganun, Buti na lang parang may ganun kang naramdaman. Oo, yun talaga kasi isipin mo, tropa mo si Apex eh. May personal tayong pag-uusap, 'di ba? Tapos sasabihin mo sa kanya yun para i-anggulo sa akin. 'Di ba? May punto naman. 'Di ba? Asan yung pagiging organizer mo nun? Dapat nga confidential lahat sa atin eh, lalo sa talent fee, 'di ba? Hindi ko nakita doon na balanse bang mina-match up mo kami o may pakay ka. Kaya gusto mo kaming pagsabungin. Gets. So tapos after nito mga to, ito na yung nabansagan ka ng maoy kasi lasing-lasing ka, nagla-live ka na, di ba? Oo, tinitira. Ayun na yun, tinitira-tira ko na sila. Minsan kasi pag kunyari, ang na nun eh, ang sobrang na ng buhay ko. Patong-patong na, kumbaga. Oo, patong-patong na yung problema ko. Putang ina, tas sasabayan ka pa ng mga ganyan. Kaya yun yung nangyari. Sa akin, hindi ko naman tinatanggi yun. Naamin ko rin na mali ako nun. Pero, ang sa akin lang, mali ako ng way kung paano ko sinasabi yung katotohanan. Kasi, nagwawala ako sa harap ng camera eh, naka-live eh. Pero sinasabi ko naman sa kanila, totoo yun. Na talagang hindi ako humingi ng battle. Kaya kong panindigan yun. Kaya nasabi ko rin to sa video reaction namin eh. Parang may nag-send sa akin ng clips na ni Luns na o nag-mention. Parang, di ba nagkabati na kami eh. Pang-ilang bati nyo na yung huli? Pangalawa yun eh. Pangalawa, tapos, parang guess na ba natin? Guess na ba natin si Lipcram doon? Sa akin, sabi ko nga, kung matutuloy yun, papayag ako eh. Kahit ako lang mag-isa pumunta doon, papayag ako. Kung gusto niya, talakayin pa namin yung nangyari. Di ba? Mag-uusap kami dalawa kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo. Ako, sa akin, okay lang. Mapapakitaan kita ng resibo. Sa break it down ba itong sinasabi mo? Oo, yun. Parang gano'n parang gigis na ba daw ako. Sabi ko nga, kung kahit i-request niya pang pag-usapan natin yung naging issue, ako yun at yun pa rin yung sasabihin ko. Kasi may resibo ako eh. Hindi yun eh. Hindi ko naman gawa-gawa yun eh. Di ba? Kahit magkatabi tayo, sasabihin ko sa harap mo yun kung ano talaga yung totoo. Kasi diba? Kumbaga para sa'yo, yun naman talaga yung tunay na nangyari. Parang ganun. Oo, yun yung tunay na nangyari. Di ba? Kung ikaw, kunyari parehas tayo, para lang tayong nasa nasa husgado eh. Kung kaya mo patunayan yung statement mo, patunayan mo. Ako, kampante ako, 101%. Kaya kong sabihin sa harap niya yun. Tapos, kaya kong patunayan sa harap niya yun. So, yun yung sinasabi na lamang ang pare. Ito yung mga sinasabi ng mga tao na parang kung sino yung mas tahimik daw kasi, di ba? Bawa, kagaya niya, hindi naman na siya nagsalita. Parang mas pumapabor yung tao. Yung tao. Tsaka given, syempre Looney yan eh. Maraming fans, ganun. So, Hindi, nadaan ako nun sa fanbase talaga. Sa pero, fanbase, sa social media. Okay naman na kayo ni Looney? Good. Ayun lang naman yung namin, usapan namin. Sa akin, wala naman na yun. Kumbaga, nag-usap tayo. Sa akin, wala na akong shit sa inyo. Wala naman na akong Kumbaga, kung ano man mangyari. Yan sa akin lang, kung i-guess nga ako doon, gusto yung talakayin, pwedeng, yung sinasabi ko, pinapamukha ko na kaya kong patunayan. Kahit pag-usapan natin, magkatabi tayo, doon tayo sa hood mo. Yun pala talaga yung nangyari. Ito yung mga tropa, ito yung side ni Lipcram ng storya. Kasi syempre, pagka dinaot na sa internet ng mga hater, pag dinaot na sa internet ng mga page, kagaya ng mga ibang hip-hop pages, laging minsan kung sino yung parang andating kontrabida, yun yung talagang durog eh. Parang ganun ang nangyayari. Pero syempre,
kahit nga anong sabihin ko. Si Looney ata hindi naman nagsalita no? So hindi rin talaga nalaman yung side ni Looney. Nagkano siya? Nagsalita siya. Nagsalita ba siya? Nagsalita ba siya? Nagano ba siya na lahat ng mga ligang tatanggap diyan kay Lipcram. Kakatablahan tayo, ganito ganyan. May ganun pala. Pala na-trigger din siya. Na-trigger din siya ng ganun. Kaya sabi ko nga, ako kasi, ang akin lang, lagi kong sinasabi, kahit hindi nila paniwalaan yan, hindi magbabago yung sinasabi ko kasi yun yung totoo eh. 'Di ba? Kasi sa pinalabas nila, dun pa lang given na naman talaga matalino si Luns. Nagawa niya yung ganun. Ako, sinasabi ko na lang yun kasi yun yung totoo. Hindi na para i-defend pa yung sarili ko. Ang tagal na nun. Hanggang ngayon, 'di ba? Parang wala naman tatanggap ng ng katotohanan eh. Pilipino tayo eh, 'di ba? Arap-arapan nga tayo pinaglololoko eh. Boboto mo pa rin eh, 'di ba? Mismo. 'Di ba? Pero 'yun, at least ako siguro yung karamihan alam na yung nangyari, siguro kasi nasabi mo na yan sa internet o sa ibang podcast. Pero para sa akin, personally ngayon ko lang talaga siya naintindihan o inintindi. Kasi syempre sobrang dami nangyayari sa Pilipinas. Minsan yung mga ganyang bagay dumadaan na lang sa feed ko yan. Hindi ko na masyadong puta may issue sila. Ganun lang. Ayun lang, shit si ganito, si ganyan. Ang gulo nila ngayon kumbaga. Minsan pag nagkausap kami ni Chris Delano, tayo na may magulo sila ngayon nag-aaway-aaway sila, parang ganun. Pero hindi na kami nag-dive dun sa talagang nangyari o kung ano. Basta ang mga keyword lang na lumabas sa internet, si Lipcram nagtakbo ng pera, nagmaoy paglasing, ganun. Pero ang talino nila sa ginawa nila noon. Hindi nila totally pinagbintangan ako. Alam nilang tao na mag-ano noon. Ako kasi bara-bara ako gumalaw eh, parang gano'n eh. Siyempre, tao talaga. Pag yung utak mo magulo, isipin ko na lang, ay putang ina nyo, gusto ko mag-live, aawain ko kayo. Parang gano'n eh, di ba? Yun yung mga bagay na hindi mo talaga kontrolado. Kasi siyempre, kung ano yung emosyon mo, tapos nakainom ka pa, yun yung pagiging yun yung nagiging nagpapakatao sa tao eh. Yung pagiging ganong reaction na tunay. Anyway, maraming salamat sa pagsagot mo dun sa issue na yun. Hindi ko naman sinabing nilinaw mo, pero syempre, matagal nang nasa surface ng internet yan. Yun at yun din naman ang nakikita namin. Diba? Sa akin kasi, kahit nga anong sabihin kung paliwanag o sabihin ko yung side ko, wala naman ang makikinig. Pero syempre, pag nagtatanong, ang sasabihin ko lang din, yung totoo. Yung side mo ng storya mo. Yung sa akin, ayun talaga yung nakita ko, nasaksihan ko. Walang walang dagdag bawas doon. Sugar coating, Walang doon, walang kahit ano. Kaya syempre nililinaw ko lang din na yung mga pag-aakusa sa akin. Ayun lang yung kahit nga anong sabihin mo, wala talagang magbubulag-bulagan na lang yung mga yan, tapos bingi-bingi yan, parang ganon. Hindi na nila iisipin yung laman ng sinasabi mo. Nga walang ganun eh. Hindi, wala, parang na yan. Pero, siyempre, ikaw, base nila eh. Kamusta ka ngayon, pare? Yung mo, kasi recently, parang may pinagdaanan ka ulit. Nung nakita ko sa post mo, parang may nawala. Yung kay AirPods. Kakatapos lang din ng kay AirPods. Tapos, ayun nga eh, parang, ayun, yung battle ko kay Chula. Parang second night ni AirPod nun. Pero lumapag ka pa rin? Lumapag pa rin ako kasi sa Las Piñas lang naman eh. Tapos na lang, parang, ayun, siguro yun yung ang hirap eh. Hindi ko ma-explain kung paano ko siya nagawa. Mag-switch ng mood. Emosyon, no? Oo. Kasi, di talaga ako battle mode nun. Pero iniisip ko, paano kaya to? Kasi syempre, parang doon na ako nasira sa sa hindi sumipot eh. Parang syempre doon din na-stress din yung AirPod ko doon, yung mga nangyari sa buhay ko noon. Apektado siya no, syempre. Syempre AirPod eh. Ginawa ko lang noon, nagano na lang ako, parang kumbaga nagpaka-professional ka na lang. Parang gusto ko nang sabihin kay M-Site na, Site, hanggat maaari, pagdating ko walang magko-condolence kasi nga sinisit ko sa utak ko eh. Simula tanghali pa lang kinakausap ko na AirPod ko.
Parang normal lang, normal. Ano ako sa mga chewing ko, mga dumalaw, ta's mga tropa, ta's practice ako ng gabi. Parang normal lang siya, Oo. normal na ano, ginawa ko siyang normal. 'Pag ano, pagdadaanan ko yung ano na airpot, talagang kinakausap ko, parang ginawa ko siyang ano, Formal parang na yung araw. sa Castaway, yung si Wilson, Si Bola, yung 'di ba, bola. yung bola, 'di ba? Ganito lang ako, gano'n Pero lang ginawa ko. Ta's nakuha ko yung ano ko, yung mood ko ng mga ano na, siguro paggabi na, pa 9:00. pero pare, hindi Practice ako 1 oras lang. tangina pare, hindi madali yung ginawa mong yun. Isipin mo may Ang hirap, pinagdadaanan ka. oo, ako talaga sabi ko, "Putang ina, ang daming naglalaro sa isip ko, eh." Pero ginawa ko na lang yung ano, yung pagpunta ko dun, next na ako naba-battle, yun pagkatapos ba-battle out, May labas tanong uli. ako. Um, Bakit mo siya mas piniling lapagan? Dahil ba ayaw mo nang maulit yung nangyari dati na matag ka ng ganon kahit alam mong may pinagdadaanan ka na yung airpot mo ganong sitwasyon pero pumunta ka pa Maraming rin? ano, eh, maraming ano, eh, marami kang iniisip, tapos parang naghahalo yung personally gusto ko talagang bu-battle. Ako Mm. nanghingi ng match-up na yun, eh. Tapos sabi nga ni Msite, "Gago, tutuloy ka pa ba?" "O, yaw tuloy natin," sabi ko sa kanya. Tapos yung tita ko rin sa ibang bansa, ayun lagi rin nakaabang sa battle ko yun, eh. "Ano daw, ba-battle ka ba?" Sabi niya, "Ba-battle ako." Kasi sa Las Piñas lang din naman siya. Tapos siyempre ano nga, eh, yung sobrang pukpok ka na sa battle, minsan hinahanap na ng katawan mo. Pero yung emosyon mo nga ang bigat, Mhm. kaya mas sabi ko, "Sige, sampahan ko na lang 'to." Kaya yung isang buong araw na yun na dumaan sa'kin, yung isang buong araw na yun, ginawa ko na lang muna siyang normal. Kasi nga sabi ko ba, parang ano, walang magko-condolence, parang gano'n, eh. Parang gusto ko Mm. sabihin kay Msite, eh. Kasi Pero siyempre mababago yung ano mo, eh, yung vibe, yung parang mood. oo, yung vibe mo, eh. Putang ina, isang buong araw ko sinit yung utak ko na ganito. Ginawa ko lang normal yung mga bagay-bagay. Pero hindi madali yun pare. Hindi, Oo, sobrang hindi kasi madali yung ginawa mong yun. ang hirap nun, kasi mula ospital nakita ko Mm. yung airpod ko naghihingalo. Alam mo yung fresh na fresh pa, tapos Mm. parang 2 araw pa lang nakakalipas, battle ko na. Parang gano'n na yung naano ko, sabi ko, "Tangina, ang hirap na nito, ah." Pero ginawa ko lang talaga siyang ano, ninormal ko muna siya, parang ginawa kong buhay yung airpod ko. Oo. Ganito muna ako, alis muna ako, ba-battle lang ako, parang gano'n. Alis, ta's pagkabalik, gano'n lang, gano'n ko siya inano, Sinwitch mo yung mood para mo, parang ganun. hmm, Galing, yung lambot professional. ng kalamnan mo, mga Mm. kasukasuhan mo. Sabi ko, paano nga, pero nag-iisip pa rin ako nun kung tutuloy ako o hindi. Pero nagsabi na akong tutuloy ako. Pero ano nga, eh, parang sabi ko, puta, maano ko ba yung ano, yung mood ko. Pero awa ng Diyos, ano naman, masaya naman yung kinalabasan ng battle. Parang yung mga nagko-condolence, nakangiti na lang ako, eh. Ngiti lang tayo. Hindi Oo. puwedeng mawala talaga yung ano, eh, yung 'pag nilamon ka ng ano. Nangyari na rin kasi sa'kin yun, yung namatay naman yung tita ko, bago kami maglaban ni Saki yata yun, bago Mhm. mag-Kumu. Okey. Yung parang nawalan ako ng Oh, time magluksa, kasi 2 tournament sinampahan ko, eh. Sa buhay tsaka yun, ta's oo, oo. siyempre hindi mo siya ano, eh, hindi mo siya kasi yung tita ko na yun parang nanay ko na, eh. Hindi siya ano, eh, hindi mo parang 'pag nagluksa ka masisira na yung ano, baka magtuloy-tuloy, hindi mo mapaghandaan 'to, yung kabila, 'di ba? Parang lagi pinagsasabay, parang minsan 1 week lang yung pagitan ng laban sa Kumu tsaka sa ano, sa Flip Top. Parang Mismo. gano'n ko siya inaano, eh, na putang ina, mauulit na naman 'to, parang Oo. yung nagluluksa ako, hindi ko talaga siya malabas. Yung parang kinikimkim mo siya, Pero ibang story na 'to kasi tatay mo na 'to, eh. oo, 'di ba? Hmm. Pero yun, parang dun lang din ako nagkaroon ng ano, ng parang nagawa ko na 'to, nagawa ko rin 'to dati, eh, parang gano'n. Parang nag-flashback lang din sa'kin. Oo. Tapos dun Pero ako nasira, gano'n, 'di ba? dun mo makikita yung pagiging professional ng mga battle MC, 'no? Tangina talagang Tsaka ano pa yun, Motus lang yun. Sa Motus lang ginanap yun. oo nga, Kung oo. tutuusin,
Puwede ko siyang ipagpaliban pero siyempre yung ano nga, yung Tsaka maiintindihan naman ni M-Site yun eh, di ba? Oo, bayaw pa si M-Site. Parang inano ko lang din, "Di sige, i-aano ko 'to, ba-battle ako." Tama. Ang hirap nga lang mag-switch ng mood. Tol, Parang ano, parang may 3GS pa ba? wala na, eh. So hindi na kayo Pero buo hindi as naman grupo? Hindi na collective na 3GS hindi, wala pa lang nagbuwag. Wala naman nagbuwag, eh. Okay. Pero siguro yung naging senyales na buwag na yung grupo, yung pag-leave ni Shernan sa GC. Pero paano nangyari yun? Di ba si Shernan ang nagtayo niyan? Oo, si Shernan yung talagang si Shernan yung Nagbuo. bumuo. Hindi, 5 sila. Shernan, Liljan, M-Site, Dasky, Pistolero. Sila yung 5 pioneer ng flip top. So, pero okay kayo ni Shernan? Nakapag-usap kami nung last event. Pero parang nakikita namin ang mainit talaga sa Shernan tsaka sa M-Site, ano? Sa nakikita ko kasi ang mainit lang si Shernan, eh. Si M-Site kasi wala ka namang makikitang kay M-Site, eh. Nung huling magkasama kami ni Crazy Mix, nang hiram siya ng mic. Kasi magpa-podcast yata, dumayo yata siya sa inyo. Parang, ayun. Ako nga pala nakwento niya. Galing sa'yo yung tawag dito. Yung mic nang hiram ka pa daw. Mic niya yun hiniram ko. Tapos, kinuha niya para mag-podcast kayo. Tapos pinahiram ko rin siya ng mic ko para extra. Kasi marami kayo nun eh. Kaso ang problema, hindi na isama yung kable. Oo, parang nagka-problema pa sila doon. Kaya hindi rin ganun maganda yung naging audio, eh. Pasensya na kayo guys, diba? Kasalanan ko. Inutos ko lang kasi. Parang ang nangyari may hiniram na mic kay Klong ba? Ewan kanino yung mic na yun. Kailan tayo huli nagkita, tol? Nalala ko, kumanta pa tayo sa pare, no? Pawn shop. Tangina mo, ikaw nagano sa akin nun, eh. Nag-imbita sa akin nun, eh. May gig kami ni Lipcram dati sa pawn shop, oh. Tanghaling tapat, nag-rap kami sa kalsado. Tanghali, tapos ako yung Sargo. Ikaw yung opening, no? Sabi ko, Lip, kanta ako yung sa Sargo. Sabi ko, pahypin mo na. Pa nun. Sabi ko, putang ina, papahype ang puta. Yung daanan sa pawn shop, uwian yung mga bata, eh, no? Yung uwian ng bata. Tapos yung mga nanonood nandoon sa lilim, sa kabilang kalsada. Sa tawid. Sa tawid. Kumakanta kami, puta, tirik na tirik yung araw. Putang inang yan. Ano pa yun? Angkas lang ako nun. Quezon City ba yun? Alam ko Malate yun eh. Parang medyo Malate yun eh. Hindi. Iba yung sa Malate. Hindi, yung sa Malate. Yung sa Malate, kasama mo ako nun. Yung sumunod, hindi na ako sumama. Ikaw yung pinapunta ko. 2 beses tayo nagsama. Una sa Quezon City. Nasa Gentry ako. Inangkas ko pa yun. Putang ang init sobra. Nag-angkas ako. Tapos yung sa tapat ng Pure Gold. Tapos yung pangalawa, alam mo yung parang sa eskwelahan, yung nasa crossing yung pawn shop. Oo, dalawa. Stoplight. Yung isa nagpe-perform ako. Ano yun? May huminto sa akin. Yung Lip, yung isa Sampalok. Sampalok ba yun? Oo, Sampalok. Yung may jeep. Yung stoplight, di ba? Traffic. Putang nagpe-perform ako, nakaganon yung driver sa akin sa L3. Putang ina. May stoplight kasi. Putang inang yun, sabi ko. Tapos gutter lang yun, di ba? Gutter. Hindi na para akong si Floji ng Litex nun. Sabi ko, lunok talaga. Sabi ko. Wala, kailangan. Yung mga panahon na puta, kailangan natin ng pera nun, pare. Kung ano pinagtatatanggap natin. Kanta kami, tanghaling tapat sa kalsada. Yung mga tao, walang pakialam sa amin. Hindi ko talaga makalimutan yun eh. L3, pagkahinto, di ba, nagpe-perform ako. Nakaganon pa si Kuya sa bintana. Nanonood. Yung inang to, ginawang pampalipas traffic, ah. Na-entertain pa sila, no? Putang inang yan.
Ayun. Tapos yung isa, yung sa tapat ng Pure Gold. Oo. Ayun yung, sa Malate na yata yun. Oo, tanda ko yun. nasa tawid yung ano. May mga estudyante. Tapos nasa tawid yung mga nanonood. Oo, tama. Nasa gilid ng putang ina. Classic po tayo Yung lang tao nun, di ba? Parang sila, nag-branch out sila sa Cavite, di ba? Tapos, lumunok ulit ako nun. Yung ano yun, yung sabi ko, si Lip Cram. Kasi nga, si Jonas, di ba? Tsaka si Jonas, malayo na kasi. Oo. Cavite. Tama. Tapos ako, dumadayo pa ako nun sa putang ina, Quezon City ba yun? Basta, ang Mm. layo ng pinagpupuntahan natin. Classic. Siya. Anyway, Nakakapagod yun. dumiretso na tayo sa, alala ko lang bigla, dumiretso na tayo sa Rate My Bar, pare. So, namili kami. CBM Pawn Shop. Tanda mo pa. Putang, hindi mo makakalimutan kasi yun. Putang inang yan. Putang ina. May mascot pa. Oo nga, gago, may mascot pa yun. Ginawan ko pa ng ano yun, pare. Ginawan ko pa ng jingle yun, alala mo. Tapos yun yung kinanta ko yun. Tapos ang sabihin mo lang CBM. Alala mo yun? Inang yan. Ginawa ko ng jingle, kinanta ko. Tapos si Lip Cram yung kasama ko doon. Sabihin mo lang, Lip, CBM. Ang ina, no, gago. Nakakatawa rin, no? Pero, syempre, pampaganda ng kwento yun, pare. Oo. Anyway, so ayun, diretso na tayo sa Rate My Bar. Namili kami ng tiga-apat na linya mula sa 6 na random rap artist. At i-rate mo bawat linya na ibibigay sa'yo. 1 golden pen sa pinakamababa kung hindi mo magugustuhan, hanggang 5 golden pens sa pinakamataas kung nagustuhan mo yung lyrics. Okay? Alright. Ito ang unang 4 na linya na ipaparate ko sa'yo. Pakibasa na lang, Lip. Focus, wag sa flash. Get picture payment. Please mo pa yung ating mga sweet. Okay. Ano to? Nakita ko to kay K-Jap. Paano mo nalaman? Okay. Nakita ko sa post ni K-Jap yun sa comment niya sa'yo. Okay. Kumbaga siya parang sobrang detalyado na ito. Malakas siya. Pero yun nga, since kilala ko si K-Jap, na sa kanya to, na-adapt ko kung paano niya dinideliver Tapos yun yung kahinaan ni K-Jap, yung delivery. Pero kung i-rate ko to sa on paper, malakas to. Yung niya, yung details niya, 'di ba? Flash, picture, frame, click, cheese, 'di ba? Pag sa picture say cheese, 'di ba? Smile, ayun. Para sa akin, i-rate ko to ng 4. Medyo na ko yung ni K-Jop Parang pag binabasa ko siya, naririnig ko siya. Yeah. Yun yung parang yung delivery ni K-Jap kasi alam ko kung parang ayun yung kahinaan niya Pero since naman siya on paper, 4 siguro. 4. Okay. 4 golden pens ang binigay ni Lip Cram para sa mga linyang to, galing sa kanta ni K-Jap na Not Bad. Si K-Jap ay isang battle MC rin, di ba, dati? Tapos umalis na, nagpunta na ng abroad. Kabatch namin pala yan, K-Jap. Kabatch nyo yun. Alright. Okay, so ang susunod na 4 na linya na ipaparate ko sa iyo, Lip Cram, ay ito, pabasa na lang. Ito siguro pwede ko siya i-rate ng 1? 1 golden pen. Hindi, 2. Siguro 2. 2 golden pens. Okay, bakit? Siya, parang siguro mapupuntusan mo siya sa kung paano, parang multi siya May pagka-dikit-dikit din yung niya Perlas ng sindanganan ng aming tahanan, mga incheck, nagahaman, lintek, lapastangan, hindi Indio ang Pinoy na siksik sa kaalaman.
Kayong mga ganid, sarap pasipsip sa malabanan. Hindi ko lang magets kung papasip sa mga ganid na sarap ipasipsip sa malabanan. Parang for the sake of multis siguro kaya niya Pero nagawa to. alam mo yung malabanan. Oo, higop tayo Poso Negro, di ba? Sip-sip Poso, di ba? So ayun, 2 pence. 2 pence okay. siguro. So sarap pasipsip sa malabanan. So 2 golden pens ang binigay ni Lipcram para sa mga linyan to na nakuha natin sa... Parang magme-make sense pa siya kung ano, no? Kung gagawin niyang masipsip sa malabanan. Alam mo, mga ganid na masipsip sa malabanan. Mas sip-sip pa kaysa sa malabanan. Okay. Sa malabanan. Yeah, parang mas magme-make sense eh. Kaysa sa sarap ipasipsip, sarap pasipsip sa malabanan. Di ba? Parang mas pa siya. Mas mabubuo. Wordplay pa. Mas pa. Okay. So, 2 golden pens na binigay ni Lipcram para sa mga linyang to na galing sa kantang Teritoryo ni ang artist ay pangalan Crazy Jerks. Yun. Shoutout. Alright. Okay, ang mga susunod na 4 na linya ay ito, pabasa na lang, Lip. Nagme-menor mula menor de edad hanggang naging primera klase ang abilidad gamit segunda mano na beat. Ang flow ay tercera kahit walang kwarta na kinikita kumikinta. Ano to driving skills kumikinta. Sa dulo lang para sa akin may medyo siya sa dulo. Pero maganda yung details na ito. Siguro lalagyan ko siya ng 2 rin siguro. 2. Okay. Kwarta na kinikita kumikinta. Alright. So 2 golden pens ang ibinigay ni Lipcram para sa mga linyang to galing sa kantang Overtake ng ang artist ang pangalan ay Freak. Shoutout kay Freak. Okay, at ang susunod na 4 na linya na i-rate mo ay ito, pabasa na lang. Hampas ng hangin ng kahapon ay lilipas, sa bawat panahon nauubos din ng oras. Puso'y matigas, minsan nagiging maangas, sa magulang nagmamahal sa akin ng wagas. Ito mag-rate ko ng 1. Okay. Siguro tingin ko kung dito nag-stop yung paano ba yung magiging rhythm nito? Hampas ng hangin ay kahapon ay lilipas, sa bawat panahon nauubos din ng oras. Puso'y matigas, minsan nagiging maangas, sa magulang na magmamahal sa akin ng wagas. Parang hindi fit yung rhyming nung maangas sa wagas eh. Parang bitin siya sa syllable. Tapos parang ewan ko, mas magigets ko siya kung may context pa to na nasa ibabaw niya. Pero yun, maano ko lang siya ng 1. Okay. So 1 pen ang ibinigay, 1 golden pen ang ibinigay ni Lipcram para sa mga linyang to galing sa kantang Makinig Ka. Ang linyang yun ay galing kay Ugly Yak ng Trio Dorobo. Siguro ito yung mga old school na yung Trio Dorobo, mga Republic Days. Kita ko lang kasi siguro nag-comment parang siguro iba yung metro nila, 'di ba pag old school? Depende sa flow mo kung paano mo pagtutugma yung maangas tsaka wagas, which is tugma naman siya. Pero pag sa hindi silabically rhyme.
Hindi siya syllabically. May ganun ba salita? Basta hindi siya nag-rhyme ng syllables. Okay. Alright. So, ang next 4 lines na i-rate mo ay ito. Hirap makaabante kung walang mga tumulak. Mas mahirap lahat na iangat kung isang lang bubuhat. Isa lang. Lahat na iangat kung isa lang bubuhat. Ngayon, alam ko na. Ato, tela? Teka, bakit mas kumupad? Kailangan na magdusa upang lalo umusad. Dusa, usad. Parang cut words to. Guru, rate ko rin siya ng 1. Okay, 1. Ang iba, typo kasi, ewan ko, na-typo siguro sila, kinapi-paste lang namin yan. Alright. So, 1 golden pen ang ibinigay ni Lipcram sa mga linyang to galing sa kantang Usad. Nandiyan Usad ang pangalan ng artist. Ay si Vinci. Okay. At ang Hindi ba sa parokya? Hindi. At ang huling 4 na linya na ipaparate ko sa iyo ay ito. Pakibasa na lang, Lip. Sa tag ng pangarap ko, madaming nagdududa, kaliwat kanan ng nagsabing hindi ko to makakaya. Sino ang nagsabi na hindi to para sa akin? Ang tanging hangarin, tagumapay mapasakin. Tagumpay. Tagumpay, siguro. Tag ng pangarap ng mga daming magdududa, kaliwat kanan na. Okay. Rate ko rin to ng 1. Hindi ko to makakaya. Sino ang nagsabi na hindi to para sa akin? Ang tanging hangarin, tagumpay, mapasa akin. Okay. So, 1 golden pen ang ibinigay ni Lipcram para sa mga linyang yan. Galing yan sa artist na ang pangalan ay Blame at ang kantang yan ay Tayog. 1 pen. Okay. Salamat sa pag-rate mo ng mga bars na yan galing sa mga random rap artist na nag-comment sa atin sa Facebook. At ayun, ng Rate My Bar. At sa lahat ng gustong sundan si Lipcram sa kanyang mga socials, ito. Tama ba, Lip? Invite mo na lang sila dyan. Kung tama yan. Paano na lang ako, pa-subscribe na lang ako sa channel ko, Team Pinsan TV. At syempre sa page ko, Lipcram Official. At sana patuloy lang kayong sumuporta at silipin nyo rin yung channel ko. May mga ina-upload tayo yung video reaction. Yeah. So baka may gusto ka pang ibang i-promote at pasalamatan bago na tayo magtapos? Yun, syempre malaking shoutout palagi Flip Top. At syempre lahat ng kapatid ko sa liga, lahat ng mga artist, ng mga rapper na nakakadaupan palad natin. At Urban Caliwear, yun, may palabas na akong second design at sana masundan pa natin yun ng maraming design. Nasa sa inyo yun, basta tangkiligin nyo lang. Yun lang, maraming salamat. At syempre Rate My Bar kay Sir Tynes, paring Tiny Montana. Maraming salamat din at pagbigyan mo kami. And again, it's your boy Tiny Montana. Maraming salamat sa panonood ninyo ng bagong episode ng Rate My Bar. At ito ang Season 4. At huwag kakalimutang i-click ang subscribe para mas marami, mas masaya. At i-click nyo na rin yung bell icon para mas ma-notify kayo sa mga paparating na episode ng Rate My Bar. Alright? So again, it's your boy Tiny Montana. Sama ko si Lipcram. Yeah. At nanonood kayo ng Rate My Bar. Salute! Salute!